Isang araw na naman sa isla ng Boracay ang naging mabuhay nang muling bumisita ang mga naglalakihang barko mula sa malalayong pook ang dumating sa baybayin. Buwan ng Pebrero noong nakaraang 2 taon, matatandaang bumisita na sa unang pagkakataon ng Seabourn Encore sa isla. At nitong January 26, ang Seabourn Encore ay muling naglayag patungo sa paraisong isla. Ang Seabourn Encore, na kilala sa pag-aalok ng mga serbisyo at mga natatanging karanasan, ay nagdala ng mga bisita mula sa iba't ibang dako ng mundo. We have all the shore excursions all managed well. We have spoken to the port agent. So port agent is the guy who license between the ship and the shore, and we normally communicate with them. So I think security and safety wise, everything was all confirmed to us was good. We do also our assessment before we come, and as you can see, our ship staff is also coming around here. If you can see that on that boat, if you see that. So basically, we didn't much to had to prepare because everything was done well in advance by the company. That we will be at this time at this port at certain time. Only preparation we did was liaison with the port agent, and we got it all sorted out, cleared by safety, security, immigrations, customs for all our guests and crew. Well, we expect a good hospitality service, and everything that we expected should run smooth. Shuttle services, hop on, hop off boats that we had all arranged, and the guests should give us a good rating, saying that yes, this was one of the best places they ever visited, and that's what our expectations are. Ang barko ay may lula na mahigit kumulang 700 pasahero, kabilang na ang mga crew nito. Sa kanilang pagdating, masayang sinalubong ito ng gobyernong probinsyal ng Aklan at lokal na gobyerno ng Malay. Napuno ng kulay at saya ang Cagban Port at naging posible ito dahil na rin sa pahintulot ng Port Administrator na si Mr. S.L. Flores. Yes, good morning. Yung mga steps, no, yung mga hakbang na ginagawa ng GT Port para manatili ang kaayusan, especially peace and order. Alam naman natin na pagdating sa tourist destination, was mga component, number one yung peace and order ng security para secure yung mga bisita. Number one na component yan, no? Aside from sa magandang lugar natin, the first requirement is yung security nila, para safety at secure sila. So, sa ngayon, no, dahil sabihin natin na medyo may kasanayan na rin tayo, no? Pagdating sa cruise ship dahil matagal na industry dito sa Pilipinas at dito din mismo sa atin sa Aklan, dito sa Boracay, no?
So may mga component, no? Mayroon tayong Coast Guard na nagmaan ng pagbaba at pagbalik ng mga bisita galing sa cruise ship, no? From cruise ship, mayroon sila sariling tender boat. Tapos doon ay na-escort yan ng mga Coast Guard natin. Pababa, tapos pabalik, no? Mayroon din tayong maritime police, no? Na dito na nag-iikot. So secure, no? Pagbaba dito, mayroon tayong composite, no? Halimbawa, katulad ng fire, mayroon tayong personnels. Meron tayong mga police, no? Diyan mismo sa front natin, mayroon tayong Philippine Army. Meron tayong mga EOD or mga pang squad, no? Tapos pagdating naman sa health, meron tayong standby, no? Na mga nurses, tapos yung mga nursing aid, meron tayong IMDALIMO, yung malay natin yun ang mabilis silang mag-responde, no? Kompleto yung pagdating sa security, at saka mayroon tayong dito na sa Cagban, mayroon tayong more or less mga 20, no, na provincial guard. So we are very equipped, no, as far as security at peace and order is concerned. Yes, sobrang malaki impact po, no? Yung significant, no, importance o impact as far as the guest, no, na galing sa cruise ship. Malaki po, no? Una-una, malaking tulong yan sa ekonomiya natin. At saka pag titingnan natin yung mga bisita galing sa cruise ship ay dominantly or majority ay foreign, no? Dahil sa ngayong panahon, sa last year ngayon, marami tayong bisita, pero yung nakikita natin ay karamihan ay domestic, no? Mga local, no? Mga kababayan natin, mga Filipino. So doon tayo babawi sa mga foreign tourists, yung sa cruise ship. Marami doon. So alam naman natin pag mga foreign tourists ay ang kapasidad nila para gumastos ay malaki, no? So malaki impact una-una sa ekonomiya natin dahil yun nga, lahat ng mga sectors ay kumikita, no? Yung sa transport natin at saka yung area na kung saan sila pupunta ay benefited din sila. Ayun, malaki, no? Ang tulong na yun, parang related lang sa second question, no? So malaki, una-una yung sabi ko sa transportation, no? Halimbawa, bumaba yung ngayon, no? Bumaba yung mga 2,000. So imagine, no? Yung land transport natin, yung kooperatiba natin, so punong-puno. So kumikita sila yan, lalo yung mga nag-aakila, yung mga tawag natin yan, mga island hopping, no? O land tour, no? So dahil medyo malaki ayan ang nila per hour, so malaking kita. Yung besides sa transportation, ay yung kahit mga maliit natin ng mga nagtitinda, no? Lalo kung saan tour spot o area na doon sila pumupunta. So yung mga nakapwesto doon na nagbibenta ng mga souvenirs, ng mga foods, so kumikita rin. Halimbawa dito na sa Cheetah Port natin, no? Naglalaan tayo dyan ng area para sa mga vendors natin. So malaki ang kita sa kanila, sabi nila, nagpapasalamat sila dahil nga yun nakakatulong sa kanila, no? Yung mga vendors natin. So malaking tulong po sa mga local business natin, sa mga local producers natin. Yes, no, I'm happy to report, no, sa inyo na sa ngayon, as of this date, no, meron tayong 17 confirmed, no, na darating. Confirm na yan, so baka, no, we hope and pray na madagdagan pa yan. At saka ang ano natin dyan, ang medyo masabi natin na problema ang panahon, no? Dahil yun nakita natin kanina sa presentation na may September tayo. So alam naman natin na September kung minsan ay habagat, no? So that's why dapat kailangan natin mayroon tayong plan B, no? Or contingency plan kung saan natin dadalhin, no? Ang preparation ng provincial government as well as the local government unit of Malayan, we are, no? Pwede kong sabihin na we are ready, no? Dahil constant naman yung meeting natin. Pwede tayong mag-meeting linggo-linggo o buwan-buwan, no? Sa preparation.
Sana, yun lang makaya natin, no, sa preparasyon natin. Pero sana kung may budget tayo, no, ang pinakamagandang preparation kung may budget tayo ay kung may improve natin yung port natin. Kung makadesign tayo ng port na intended sa cruise ship, no, dahil yun, witness tayo na ang cruise ship natin ay doon sa laot, no, tapos may tender port pa. Mas maganda sana, malaking budget yan, kung may budget tayo, kung extend natin yung pier natin offshore, no, papunta doon sa gitna para makadock yung cruise ship natin sa gilid, no, para hindi na masyadong hassle, no. Alam naman natin, katulad pag medyo malakas ang alon, nahirapan yung bisita natin. Kasi magbisita natin ay medyo may mga retired na. So yun ang ano natin, no. Yun ang dream natin na makadesign tayo ng cruise ship pier, no. Dahil lahat ng mga pier natin dito sa Pilipinas ay masabi natin na parang cargo ship, parang cargo pier yan, no. So sana dahil hindi pwede ilapit natin yung cruise ship dito sa existing natin na port dahil ang requirements sa tip, no, sa lalim ay hindi kaya. Kasi sabi ng mga taga-cruise ship, minimum requirements nila is 12 meters and up, no. So mga port natin dito ay 7 meters lang yan, so kulang. So kung ma-extend natin yung pier natin seaward, no, sa gitna, so mas maganda, komportable yung mabisita natin. Very nice here, clear weather, nice weather, warm and absolutely fantastic. Boracay, this is my first time in Boracay. This is my dream also, dream to come here. I've been in more places in another Europe, US, but here is my top destination. So far, okay naman po siya. After 4 years, we've been here before. Different ship, ibang barko, Seabourn Sojourn last time, I think 2017, and now just I came back. I'm so happy to come back again. Boracay is a place where to going through, and also the one Boracay is a simple place to relax and chill. Also, the one there's a lot of things to do. Also we go to like a bar, also nightlife here. Also some different restaurant if you want to go through. Yeah. Oh, lovely. Beautiful beaches and warm weather. Very nice. I would rate it like out of 1 to 10. Probably an 8. The only thing I don't like so much is the busyness. It was very busy on the beach. But that's just my personal choice. Otherwise, everyone was really friendly. Loved it. Ang puting buhangin at ang malilinaw na tubig ng dagat ay tila nag-aanyaya sa bawat isa na tuklasin pa ang ganda ng isla. Ang bawat sandali sa isla ay isang pagkakataon para sa mga pasahero ng Seabourn Encore na tangkilikin ang pinakamagandang bahagi ng paraisong ito.